Karaniwan sa mga bagong content creators dito sa YouTube ang nakapokus sa pagtaas ng subscribers, paghahanap ng bagong viewers, at pag-construct ng kani-kanilang mga videos, paano nila ipoproduce yung kani-kanilang mga videos sa pinakamagandang paraan. Pero meron tayong isang bagay na madalas nakakalimutan din natin. Ito yung engagement natin between sa ating mga content creators at sa ating mga viewers. So that's why dito sa vlog na to guys, pag-uusapan natin yung best way paano nga ba tayo pwede magkaroon ng engagement or communication sa ating mga viewers, kasi isa ito sa pinaka nakakalimutan natin bilang isang content creator. Nakakalimutan natin ay mga viewers natin na isama or gawing bahagi ng ating mga channel. So that's why sa vlog na to guys, for sure makakatulong to para magkaroon kayo ng mga solid viewers this coming days or this coming months sa inyong mga YouTube channel. So hindi na natin papatagalin to guys, kilala nyo naman si DJ May, straight to the point, direct to the point na paliwanag. Let's go! So guys, yung number 1 natin is wag natin kalimutan na magtanong doon sa last part ng ating mga videos. So yung pagtatanong guys, like for example, yung paghingi ng feedback sa mga audience natin, nakakapag-trigger ito para makipag-engage sila sa atin. So, sobrang simple pero napaka-powerful para magkaroon ng participation or sabihin natin para mas mag-participate yung mga viewers natin sa ating mga susunod pa na videos. Okay, like for example ito guys, ano yung biggest struggle mo sa YouTube? So, example number 1. Number 2, anong topic ang gusto mo sa next video ko? So dahil dito, malaki yung chance na yung mga viewers natin, especially yung mga tumatapos ng video natin, ay mag-comment or magbigay ng suggestion sa atin para magkaroon din tayo ng idea dun sa mga next videos na gagawin natin. So kumbaga nagkaroon na tayo ng engagement between them, nagkaroon pa tayo ng idea doon sa mga contents na pwede natin gawin sa susunod. Okay? So, yun yung number 1. And guys, pangalawa, aminado ako, minsan hindi ko ito nagagawa. Lalo na pag nagiging busy tayo at kakatapos lang natin mag-upload ng contents. So, yung number 2 guys, replyan ng comments. So, pangalawa, napaka-importante po nito. Ayan. So, kahit simpleng reply lang yung pagpuso dun sa comment, malaking bagay na yon, meaning nanonotice mo sila as a content creator. Kasi ito madalas nakakalimutan din po ng mga bagong YouTuber na yung simpleng pagpuso or pag-like dun sa mga comments ng ating viewers talagang nakakatuwa rin as a viewer. Kasi ako minsan pag nanonood ako dun sa mga iniidolo ko, pagka pinupusuan nila or nagko-comment sila doon sa aking reply or dun sa aking comment doon sa video nila, iba yung nararamdaman ko, parang natutuwa din ako kahit papano. Okay? So mas active ang viewers kapag nakikita nilang pinapansin sila. Okay, so ito yung isa sa tingin ko nagiging dahilan, that's why nagiging masipag or nagiging tamad manood yung mga viewers natin. Kasi may mga content creators na hindi man lang pinapansin yung mga viewers nila hanggang sa dumating yung point na hindi na talaga nanonood yung viewers. Lalo na pagka parang napapansin ng viewers na wala sa kanyang pakialam yung pinapanooran niya or yung content creators na iniidolo niya. So that's why yung simpleng pag-comment, yung simpleng pag-like at pagpuso dun sa comment ng mga viewers natin, malaking bagay po yan. Okay? So yung resulta guys, malaki yung chance na bumalik-balik sila sa mga videos natin or sa channel na meron tayo. So yun po yung number 2. So yung number 3 natin guys, gamitin yung community tab. Sa mga di nakakaalam guys, pwede po tayo mag-post ng survey ng sabihin natin ng kahit ano dito. Okay? Ng images, ng updates para sa ating mga viewers, kasi ito yung isa sa pinakamahalagang tab na kung saan pwede natin silang i-update. Like for example, kung mabibisi kayo, pwede tayong magkaroon ng survey. Like for example, magtatanong kayo sa kanila para magkaroon kayo ng sabihin natin idea dun sa mga contents na pwede nyo gawin sa susunod. At dahil dito sa community tab na ito is nagkakaroon ng parang interaction, parang nagkakaroon ng palitan ng ideas between the viewers and the content creator. So that's why yung community tab guys, wag nyo masyadong babaliwalain yan, or kung kaya nyong gamitin nyo para magkaroon kayo ng engagement with the viewers. Okay? So parang social media feed ng channel mo. So dun kayo nagkakaroon ng palitan ng ideas, interaction, dun kayo pwede magkamustahan between the content creators and of course, the viewers. Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform.
To get a huge discount, use the KoCoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase. Third, select the KoCoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now. In just a few seconds, you will receive the package purchase and you can check it directly in your email. So what are you waiting for? Visit CocoDP today. Okay, so yung pang-apat naman guys, mag-upload ka ng consistent. Sobrang halaga. Alam ko na-tackle natin ito doon sa ating huling content. But katulad nung sinabi ko guys, dapat laging nandyan yan. Ano? So kapag regular ka, nasanay ang audience mo. So nasasanay sila, parang alam nila na, oy, ano na, Webes na, Biyernes. So may upload si DJME. So dahil doon, alam agad nila na meron silang aabangan na bagong videos mo. Okay? So, inaabangan nila yung uploads mo. So, engagement is nagiging habit siya ng viewers. So, for example, natutuwa sila doon sa videos na meron ka, nagkakaroon ng engagement between you at saka doon sa mga viewers mo. So, parang natutuwa sila. At the same time, nagkakaroon sila ng mga natututunan, na-entertain sila. At alam mo yon, sulit yung panunood nila doon sa video na meron ka. Kasi yun naman yung reason kaya nanonood sila sa atin. Ano? It's either may matututunan sila, na-entertain sila, nag-good vibes sila, or na-motivate. Marami pang iba. So that's why sobrang halaga din po ng pagiging consistent natin doon sa ating mga video uploads schedule. Okay, so yung panglima guys, gawing conversational lang videos. So for example guys, parang kausap mo lang yung mga viewer mo, parang ginagawa natin. Alam ko yung paliwanag ko guys, medyo mabilis, but alam ko din naman na kahit papano is nararamdaman nyo naman din kung paano tayo mag-explain, kung paano tayo makipag-usap sa inyo. And alam ko naman din na some of you na mamotivate talaga, and hopefully nakaabot din kayo sa part ng video na to. Okay? And yun na guys, iwasan yung sobrang formal o robotic. Kasi ako guys, hindi ko maiwasan. May mga content creators din ako na pinapanooran na nagbibigay din ng advice, and some of them is parang dahil nga meron silang binabasa na script dun sa katabi ng camera, parang napaghahalataan tuloy na talagang dun lang sila nagbe-base sa script. So kumbaga hindi sila nagpapahayag ng mga idea na meron sila. So tayo kasi guys, ako honestly wala akong binabasa, but nagsasave tayo ng ilang points dito sa ating phone para kahit papano maalala natin ng konti yung idea na ibabato natin sa inyo. Pero hindi tayo yung tipo na lahat ng binabasa ko nandyan sa gilid, wala po. So ako guys, gumagawa lang ako ng points, and then yung idea ko, ako po talaga yung nag-explain sa inyo. Kasi mahalataan nyo naman yan guys kung scripted or talagang binabasa niya ng buo or medyo robotic yung explanation ng content creator. Okay? So the more na napipil nila na authentic and organic yung pag-explain mo as a content creator, parang dun kayo nagkakaroon ng connection. No? Tao sa tao, hindi robot sa tao. Kasi once na ikaw ay nagbabasa ng script, nahalataan nila yan kung scripted or talagang hindi galing sa iyong idea. So yun po yung wag na wag natin kakalimutan. Ano? So tao sa tao dapat. Okay? So yung pang-anim natin guys, bigyan sila ng reason para mag-comment. So ano ba yung mga dapat natin gawin? Ano? So for example, yung mga kataga na pwede natin banggitin is, agree ka ba dito? Diba? Number 1. Ginawa mo na ba to? Yan. So, sinong nakaka-relate? So, sa pagbibigay ng ganong klase mga statement or sentences or kataga, so parang nagkakaroon sila ng parang interaction with you na, uy, parang tinatanong ako ni DJME. So, magko-comment ako dito, nakaka-relate po ako. Yes, ganyan din po yung na-experience ko nung ako nag-start pa lang. So dahil dito, nagkakaroon kayo ng interaction. So yun po yung pinakamahalaga para yung mga viewers natin is mas mapalapit na din doon sa mga videos na meron tayo. So dahil dito, nasasanay na sila. So kumbaga alam na nila yung i-expect nila once na mag-upload ka ng panibagong video sa channel mo. Okay? So, mas madaling sumagot, maraming comments. So, the more na parang alam mo yon, nagigets naman nila agad yung ibig ko sabihin, the more na nakaka-relate sila dun sa mga tanong natin, mas madami silang idea na naibabato sa ating comment section. Okay? And number 7 guys, gumamit ng shorts para sa interaction. Ako guys, aminado ako na hindi ako masyado active ngayon sa paggawa ng shorts. But these past few months guys, ginawa natin yung shorts in a affiliate
product promotion. And this coming weeks guys, baka bumalik ulit tayo sa pagpo-promote ng product. But ito ay simpleng halimbawa guys, yung mga short videos natin is pwede tayo mag-produce ng madali ang tanong or quick questions, hot takes, poll style content. So dahil dito nagkakaroon tayo ng interaction sa ating mga viewers, automatic kung talagang willing sila magbato ng idea sa iyo, willing silang magbigay ng idea sa iyo as a viewer, so magko-comment po talaga sila. So sasabihin nila yung parang feedback nila doon sa tanong mo, doon sa ideas na meron ka. So yun guys, nakakatulong din yun para magkaroon ka ng idea or engagement sa iyong mga viewers. Okay, so mas active ang engagement sa shorts minsan kaysa long videos. So yun guys, katulad nung sinabi ko, dahil nga yung shorts nowadays ay sobrang bilis mag-trend, no? So madalas yung mga short videos na ginagawa natin, ang bilis lang nila makahakot ng views compare sa long videos, no? So that's why mas madali yung engagement with the viewers kung gagamit din po tayo ng mga shorts video. Okay, so yung pangwalo guys, pangalawa sa pinakahuli na tatalakayin natin ngayon is i-feature ang viewers mo. So ito guys, alam ko napapansin nyo din ito tuwing ending na ng video ko. So pineplex ko yung mga mahilig mag-comment doon sa video na ginagawa ko, no? So kung mapapansin nyo, pinapakita ko po yan, ini-scroll down ko po lahat ng mga nagko-comment doon sa last videos na ginagawa natin. And of course guys, yung mga members natin, pineplex ko din yan every end of our video. So dahil dun guys, pwede rin po tayong gumawa ng comment of the week, no, para mas ganahan yung mga viewers natin na magkaroon ng engagement between sa atin, and shoutouts katulad ng binanggit ko kanina guys. Wag niyo po yun kakalimutan para po maramdaman ng mga viewers natin na ina-acknowledge po natin sila. Okay, so feeling talaga, alam mo yun guys, sobrang sarap sa feeling na maging part tayo ng channel nung iniidolo natin. So that's why yung mga pa-shoutout, yung comment of the week, sobrang halaga po niyan. Kaya kung wala pa kayong ganito, is dapat sipagin nyo or masipagan nyo na maglagay kayo ng mga shoutout or comment of the week sa dulo ng videos nyo. Okay, so guys, last but not the least, yung ating pang-siyam is create a series. Ayan. So, dun sa mga kaibigan natin na talagang expert sa paggawa ng content, lalo na dun sa mga content na pwede natin lagyan ng series. For example, episode 1, ayan, beginner, YouTube tips. Episode 2, consistency. So, itong ginagawa ko naman guys, hindi siya series, but at the end of the day, nakapokus lang naman ako sa YouTube tips. So, kumbaga, nabuo na natin kung about saan yung niche na meron tayo. So, kung gagawa kayo ng series, make sure na dapat connected siya, kaya nga series. So, kung yung series number 1 nyo, sabihin natin yung episode 1 is about YouTube tips, dapat yung episode 2 nyo is konektado dun sa episode 1 hanggang sa depende kung ilang episode or contents yung ma-produce nyo. So wag nyo pong kakalimutan yan, lalo na dun sa mga magaling gumawa ng content or gumawa ng series dito sa YouTube. Okay? So kapag may series, bumabalik sila para sa next part kasi yun yung purpose nun eh. Kaya nga tayo may series, kaya tayo may episode para alam mo yun, hanggat hindi natatapos yung buong kwento, yung buong content is tatapusin yan. Simula episode 1 hanggang episode 10, episode 20. Depende kung hanggang saang episode ang balak mong i-produce. Okay? So guys, yung pinaka-simpleng formula ng vlog natin for today, lagi nyong tatandaan, pag-produce ng content, napaka-basic. So yung connection natin between the viewers, huwag kakalimutan gumawa ng ways para magkaroon tayo ng engagement between the viewers. Yung mga diniscuss natin kanina, pwede nyong i-apply yon. Plus conversation, yung simpleng pakikipag-usap natin sa inyo, malaking bagay po yon. So equals engagement. Okay, so ganun lang po mag-produce ng engagement dito sa YouTube. Ganun lang po yung way para mas maging active yung viewers natin na makipag-usap sa atin. So ganun lang po yan kasimple guys. Okay? And kung sa tingin nyo guys, madami kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJMA, for more videos like this. And guys, mega love shoutout po pala sa ating mga solid viewers na laging nag-aabang ng vlogs natin daily or weekly. Ayan, so maraming salamat po sa inyong lahat. And guys, mega love shoutout din po pala sa ating mga DJMA exclusive members na nagpa-member last month and this month. Ayan, so bilang perks guys, ipineplex po natin sila every end of our video. At guys, meron tayong tinatawag na monthly community post na kung saan monthly
pineplex po natin sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating mga subscribers and bagong viewers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa ating vlog for today, so meron tayong iiwan na isang video at isang DJM YouTube Tips playlist na makakatulong sa inyo as a new content creator dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.